Matagal nyo na po ginagago ang taong bayan. Ang dami pong mga problema ngayon sa bigas. Ang taas na po ng presyo. Marami na pong mga tao hindi na makakain ng bigas. Pag nagsinungaling po sa kami sa amin, ipapasite in contempt ko kayo. Magpapadala po ako ng reporter doon at isusupalpal ko po sa inyo dito. Kaya nga po kayo binadgetan ng billion-billion para ayusin nyo po yung irrigation system natin pagdating po sa mga palay. Hindi imbis na gawin yung trabaho nyo, kinukurakot nyo po Meron pong mga proyekto na hindi pa naumpisahan and yet sumisingil na kayo for maintenance. Yun po yung masakit para sa taong bayan. Wala pa muna akong problema dun sa 500 million na hinihingan niyo for the feasibility study for year 2024. Kasi for every project, kailangan talaga magkaroon ng feasibility study. Yun nga na-mention nyo na. Ang problema kasi, yung sa kanal, tama, yung pagpalag ng ilang mga farmers, kasi nga po, meron na pong tubig na dumadaloy doon na yun po yung masasagasaan ng project. Kaya nag-request yung mga farmers na wag niyong ituloy yan kasi madadamay itong tubig, itong kanal na pinapakinabangan naman namin. Yes, sir. Mrs. Bago po kasi magsimula ang isang project, bago magbid ang lahat ng contractors, meron po yung site inspection. Correct. Para makita po nila yung situation. Exactly. Part of the... At kayo pong gumagawa niya at hindi po yung kontraktor. Yes, sir. Pero titignan dapat ang contractor bago siya magbid kung kaya niyang kasi sir, alam naman ng contractor na ginagamit yung kanal. May window of construction siya. Say 2 months na titigil kami ng pagtatapos. No, sir. Kayo dapat ang gumagawa niyan kasi nagbabayad kayo ng mga pera para sa FS, sa design and engineering. Sinong gumagawa nito? Mga tao niya, di ba? Yes, sir. But on the implementation of the project, Sinong gumagawa po nito, design and engineering? kami po. Ang ginagawa Kayo po. po sa preparation, sir, is that Hindi nga, sir, kasi Yes, bago kami po, ma-implement ang isang project, bago kayo magpabid, okay, ng isang project, na pag-aralan nyo na po yung itatayong proyekto, yes, sir. na everything is covered, na wala na pong magkakaroon pa ng abala. Tama po. Di po, excuse me, di po ba? Tama po. Okay. And then, saka kayo magpapabid na contractor na siya ang gagawa ng proyekto na napag-aralan nyo na. Tama po. Mm. Pero sir, Kasi nakikita ko dito yung kakulangan, yung mga lapses sa dyan po sa inyo sa NIA na maaring hindi po gumagawa ng tamang trabaho ang inyong mga tauhan. Mr. Senator, maliwanag po dito na kaya hindi niya natatapos yung project ay dahil kulang po siya sa equipment. Kung ako po ang contractor, ay alam ko naman na may window of construction ka, dapat magdagdag ka ng shifting. Sir, ang sabi po ni Sulaek when he was here during the Blue Ribbon committee hearing, ang problema ay yung kanal. At inadmit nyo ngayon dito. No, Kanal. sir. Sinabi po niya ni Sulaek, the canal use ang problema. Mr. Senator, totoo pong ginagamit mga farmers natin yung mga kanal during po ng kanilang pagtatanim ng palay. Pero kaya po kami nag-implement ng construction time pagtapos po nilang magtanim. So dapat pagtapos magtanim ng farmer, maglagay ka na ng maraming equipment, magtatlong shifting ka na. Kasi titignan mo po kung paano matatapos. Kung kulang ba, dagdagan mo pa ng equipment. Pero lumalabas po sa report ng NIA, wala po siyang equipment, sir. Hindi na ho kasalanan ng NIA po yan, sir. So, lumilitaw, wala siyang kakayahan. Kulang siya sa equipment. Sa equipment. Pero, ito po kasi. Sandali lang, sir. Yes, sir. Sandali, okay. So, wala siyang kakayahan, kulang siya sa equipment, kaya nagkaroon ng problema. Then, kung kulang siya sa equipment at wala siyang kakayahan, bakit siya nanalo sa bidding? Mr. Senator, pwede ko po bang, kasi hindi ako masyadong familiar dun sa project, pwede ko bang... Hindi, sir. Hindi, ito, general question to Sige, sir. Inadmit mo na. Kaya nga, tinutumbok ko talaga na may problema ang kontraktor. Dito nahuli na kayo. Kulang sa equipment. Galing na po sa inyo yan bilang the administrator of NIA. Kulang sa equipment. Diba? Walang kakayahan. So kung walang kakayahan ang kontraktor at kulang sa equipment, bakit siya nanalo sa bidding? Kasi po, inilagay niya sa kanyang, babasahin ko po ulit. No, wag projects- na, sir, wag niyo nang papasahin. Okay. Inilagay po Okay. niya sa kanyang bid, sa bid po, na meron siyang mga equipment. Exactly. Pero dapat you are doing due diligence.
Nag-iimbestiga po kayo. Yes, pag-inspect po. Tinitingnan niyo po yung kanilang experience. Bago po sila nakipagkontrata sa inyo, ilan na ho ba yung mga projects na nagawa nila? Kumusta na yung mga projects na ginawa nila? As much as possible, pupunta pa kayo doon mga tao ninyo, pupunta yung kampanya nila, tatanungin, okay, itong projects na ito, worth ganito, can we see your equipments? How many equipments do you have? Pakihilera nga yung mga kagamitan na dyan. Kasi if I were in your situation, I would have done it. Tama po yan, sir. At Oh, in did fact, you do that? Did your people do that? I'm sure, sir, hindi award po ng NIA yan nang hindi sila nagsagawa ng post-qualification. Kaya nga, so, exactly. Pero, ang sinasabi ninyo, kulang sila sa equipment. Now, see, hindi nagtutugma po, Mr. Administration, sabi mo, hindi award ng NIA yan kung hindi nila nakita, kung nakita nila kulang sila sa equipment. Eh, ikaw naman mismo nagsabi, kulang sila sa equipment, kaya sila terminate yung contract nila. Mr. Chair, sinabihan po ako ng attorney namin na ito po pala ay ongoing case. Anong pwede? I'm sorry, Mr. Senator, kasi this is pending. Sorry po. Good morning po. Good morning po to the honorable senators. As I've mentioned during our last Senate hearing po, this case is pending before the Court of Appeals. So baka ma-subjudice po ang aming. May kami rito. And we are already discussing the merits of our case, which is still pending. Correct. The agency. Correct. There is nothing wrong with discussing the merits of your case because that is actually contained in your pleadings before the court. What's the problem? That is our problem. Gagamitin pa natin ng cases. Sometimes there will be friendly cases to be filed para hindi natin maimbestigahan. There is nothing wrong. You defend your position before this committee just as you're defending your position before the court. What's the issue? Thank you, Mr. Senator. So, sir, pakisagot. Ulitin kong tanong para makahinga-hinga ka ng konti. Yes. Tinerminate niyo po yung contract ni Green Asia dahil nakita niyo po kulang siya sa equipment. Wala siyang kakayahan. Yung sabi niyo po kanina, that came from you, not from me. And then, later on, sabi mo, hindi naman siya mabibigyan ng kontrata kung hindi nakita ng mga tao niyo na meron siyang sapat na equipment at meron siyang sapat na kakayahan. So, contradiction po yun, yung two statements niyo. Mr. Chair, hindi po yung contradiction kasi pwede mo kasing i-declare yung mga equipments mo during the bidding and at the post-qualification, pwede mo ring ipakita yon. Pero sa actual po na implementation ng project, hindi mo naman siya gagamitin lahat. Ito po ang naging case dito, sir. Nagsabi siya na may equipment siya, in-inspect ng NIA, nandoon, nung actual implementation ng project, hindi naman po niya i-final yung equipment niya na inilagay niya doon sa kanyang bid. Precisely, that's the reason dun sa Blue Ribbon Committee, I wanted to talk to that person and those people na para pumunta rito. Dahil meron silang dahilan kung bakit silang didemanda. Diba? They will not file a case against you. Hindi sila maglalakas loob na babanggain yung gobyerno. Gobyerno kayo eh. Diba? Kung talagang wala silang nakitang problema. Nakakahiya eh. Imbis na kayo magdidemanda sa mga kontrakto na hinayupak ng mga kontrakto na ito, kayo pang dinidemanda. Di ba nakakahiya yun? Diba? And hindi naman siguro magdidemanda itong mga kontraktor, maglalakas loob na ididemanda kayo, taga-gobyerno kayo, babanggain nila yung gobyerno with all the resources of the government at didemanda kayo. Siguro talagang meron silang dahilan at meron silang nakita doon the reason kung bakit na-terminate ng unjustifiable yung pag-terminate. Kaya nga sa Blue Ribbon, para hindi na mapaiksi na tayo dito, magkaalamanan tayo kung sino sasabi sa inyo yung totoo. Okay? Now, doon sa 100 million na banggit ko kanina, ito na payment for right of way, okay dyan. Completion in works and unpaid claims and damages of completed projects. Ano po itong unpaid claims and damages for 100 million? Kasama po sa 100 million? Tingnan niyo po under support to operations. Mr. Chair, ma'am. Yung 131,879,000. Unpaid claims and damages.
Yun lang po. Doon lang tayo mag-concentrate. Kasi gumamit kayo ng word damages. Ano po yung mga na-damage? Ano po yung binayaran nyo for damages? O babayaran pa lang? Kasi for 2024 nga pala to. And then, the previous years, meron ba kayong ganito rin? So, lumilitaw, every year, meron kayong inilalaan na budget for damages. 2022, 2023, 2024, 2025. So, parang wala nang katapusan, nagbabayad kayo for damages. And who are these people na recipient ng mga bayad ninyo for damages? Helen Laoyan po of the Budget Division. Ito pong naabutan naming line item sa budget na payment for raw completion works and unpaid claims damages. Parang naka-template po siya na ganyan ang naabutan namin nung gumagawa kami ng budget. It does not mean po to say, sir, na we are paying for raw right-of-way and completion works. Kung ano po yung meron na ipapasok. Yung unpaid claims po dito na ipinasok, sir, na HCAAP, ito po yung naabutan ng loan closing noong 2013. Pero ma'am, kung sa tingin nyo na mali yan, dapat hindi ganon. Dapat binago nyo. Sige po, Kasi sir. nakakalito po yan. Parang niloloko nyo po yung Although bayan yan. Hindi ma'am, sabi mo template, then correct that. sige. Pag nakita nyo na mali yan, i-correct nyo. Yes, sir. Sige po, sir. So doon sa sinabi ni Madam Chair, kung right of way ginamit yung pambabayad, give us the breakdown. Give us the breakdown. Magkano yung binayad nyo sa right of way, and then yung sino mga taong nabayaran at titignan ko yung pirma noon at pwede namin may counter check kung talagang yun na ibayad. Sige po, sir. Okay po. So, right of way ito. Yung iba, sir, may right of way. 75. Okay. Yung 25, yung 25, 50. May Okay, so yung 40 million, 40. 30 plus 75 kasabi nyo, 75 million, ano po? Yung raw. So, 25 million. So, meron pang 50 plus million. 77, sir, for right of way, 54 for the unpaid claims. O, 54. Yes, sir. Okay. So, alisin niyo po muna yung damages dyan na salita. Okay. So, 54 for unpaid claims. Ano po yung unpaid claims na yon? What does it mean? Yung naabutan po namin, sir, so far, itong 54 ay, ito po yung HCAAP noon nung prior years na may accomplishment na hindi pa bayad, naabutan po ng loan Hindi bayad kanino po? Hindi bayad kanino? contractors po nung HCAAP na 3 projects, sub-projects po yun, Hagbay, Bulao, Pinipisakan sa Region 8, Leyte. So, ibig sabihin, every year, nag-iwalay kayo ng line item dito para pambayad doon sa mga contractor na nakaligtaan yung bayaran. Kasi every year, meron po Ito Ito lang po, sir. Okay, so last year, bigyan nyo kami ng listahan, ilan doon sa right of way at ilan doon sa unpaid claims. Yes, sir. Okay po. Kasi hindi dapat nangyayari ito. Dapat, once the project is completed, paid off na yung mga contractor. Bakit habulin nyo later on? Ay, hindi pa pala nababayaran sila. Kaya hingi tayo Loan class. budget sa gobyerno, panibagong budget para pambayad doon sa mga nakumpleto nila na hindi pa pala sila bayad. Yes, sir. Loan po kasi yun, sir. Yes, sir. Mr. Chair. Ano po? That was a loan po, sir, yung HCAAP na naabutan ng closing. Loan? Ano po? Naglo-loan po yung contractor? Hindi po, sir. That was a loan of the government, sir. Naabutan lang ng closing ng loan. So loan, hindi contractor. Opo. Meron pong mga proyekto na hindi pa naumpisahan and yet sumisingil na kayo for maintenance. Gumagawa pa lang kayo ng feasibility study and yet humingi na kayo for maintenance. Yun po yun Yun po yung masakit para sa taong bayan. Okay. I want a complete list sa Caraga region and then ibabangga natin yan doon po sa mga perang ibinuhos po para sa mga supposed to be project dyan sa Caraga region for the maintenance and operations of those projects. Kasi po, lilitaw
na marami sa mga proyektong yon palpak at hindi gumagana at hindi pa nagagawa, inabandona na, etc. And yet, binubuhusan po ng pera para sa maintenance and operations. Pag nagsinungaling po sa kami sa amin, ipapasite in contempt ko kayo, magpapadala po ako ng reporter doon, pipicturean ko, at isusupalpal ko po sa inyo dito. I promise you. I'm doing this for Taong Bayan. Matagal nyo na po ginagago ang Taong Bayan. Ang dami pong mga problema ngayon sa bigas. Ang taas na po ng presyo, marami na pong mga tao hindi na makakain ng bigas. Na dahil hindi nyo po ginagawa na maayos ang inyong trabaho. Kasi kung ginagawa nyo na maayos ang trabaho nyo, na-irrigate nyo po tamang patubig, special pag sa El Nino, naging maayos po sana ang rice production natin. Nakatulong po sana yan. Kaya nga po kayo binadgetan ng billion-billion para ayusin niyo po yung irrigation system natin pagdating po sa mga palay na makakatulong po yan sa atin lahat. Hindi imbis na gawin yung trabaho niyo, kinukurakot niyo po